Hello! Magandang araw! Ako po si Father Roy Villar. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 11! Hello po sa inyong lahat, mga kaluto na kakusina. Kaluto talaga. Kaluto. Kasi Father Hans, Ka-testimony. 11 na. Ayan. Kaya tayo ay may mga kaya pagbati, no? Kaya mga pagbati. O sige, tuloy mo na ang pagbati sa ating mga kapamilya, kakusina. Yeah, kusina, kakawali, kakaldero, sa inyo po lahat, no? Alam niyo po, we're always very thankful po sa Yeah. mga manood po ng testimony ng TV Maria. Nakakatuwa minsan, Father Hans, no? Oo. Wherever you go, people would say, di ba ikaw yung parang nagluluto? Po, nagluluto talaga. Alam mo, talaga sasabi ko sa kanila, nakita nyo ba yung ginagawa namin? Di ba ako nagluluto? Taga-kwento lang po kami. At taga-kain lang ho kami talaga doon. Pero nagpapasalamat po tayo sa ating mga Yes. kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre kasama ang mga kakaibang kaibigan ni Father Roy. From outside the Earth, no? Intergalactic pa. Muli po, seriously po, no? From all over the world, the Philippines po. Yes. All over po ng Manila, no? Sa inyo Yeah. pong lahat, ang pasalamat, pagbati po ng testimony ni Father Hans, ni Father Roy At po, ang buong no? TV Maria. Yes. At, paano sige, pa sila makakapagpatuloy yan? yan mismo ang aking sabihin, Father Hans. At TV Maria Fields, tulungan nyo kaming i-share po. Hindi lang yung ulam, kung hindi yung mga kwento, yung mga inspirasyon po na ibinabahagi sa atin ng ating pong mga Kasi kasalo. lagi mga chef. inaabangan nila to. Ano kayong bagong pagkain, bagong guest. Yan. At saka lagi nilang inaabangan din ang laman ng mesa natin. Ano ba? Eh kasi kapansin-pansin, bakit parang walang laman ng mesa Parang natin? bagong Hindi, saka... luto ito, ah. Hindi yan, Kaya, Kuya di ba? Ro. Di ba? Minsan kasi ingredients natin, konti na, papunta na sa dulo, sa dami, eh, no? Oo. Pero ngayon, Kakaiba. parang kaunti yata. Kaunti lang. Kaya Oh. medyo nakaka-curious. Ano kayang iluluto sa araw na ito? Sino ba ang ating iimbitahan, Father Hans, Eto sa na, iyong Father, araw na ito? ihanda mo ang iyong pagtayo ng matuwid sapagkat ang ating pong bisita, hindi ko alam kung siya'y kagagali lang sa isang beauty pageant. Aha. Dahil, abangan ninyo, eto na po ang ating bagong kaibigan, bisita ng kusina ng Testimony, Father Roy. Let us welcome Miss Maria Moreno. Wow! Maria, pangalang artista, Moreno. Pang-beauty Hello, Miss queen. Maria. Magandang araw po. Father Hans, medyo malaki sa Father Hans. Magandang Magandang araw araw po, po, sir. Miss Maria. No? Maligayang Welcome pagdating. po sa Testimony. Grabe. Tingnan naman po si Miss Maria. Hindi, ako po ay matangkad na po ako. Ako ay hinahabol po ni Miss Maria sa height. Ayoko na Ayan. pong tumayo. Ayan. Welcome po sa Testimony. Salamat po Yes. sa pag-invite. Talaga naman. Thank you, thank Diba, you. pero talaga hong nakaka-believe ho ang inyo talagang postura. Yeah. Kayo pala. Kayo ba ay may background sa pagsali sa mga pageant? Modeling? Hindi po. Wala! Kaya sa nauwi sa pagluluto na lang. Oo. Sa Pagluluto, hindi Ano na po lang. ba, Miss Maria Morel? Maria? Miss Mary? MM. po, MM talaga? MM po. Wow. Signature ka sa MM. email. Yes. Oh, MM. Ano ba, Miss MM, ang ating Oo pong nga, ba't iluto? ganito kayo? kaunti lang? Oo nga, oo nga. Ang ating pong lulutuin ngayon ay bulalo. Bulalo? Pero with a twist. Kasi po, hindi siya yung typical na nakikita natin sa Tagaytay na bulalo. Okay. No po? Sa Tsaka ibang yung lugar, sa kinalakihan kainan. ko rin pong sinasabi nila na bulalo sa Tagaytay, ang tawag po ng aming mga magulang doon ay nilagang baka. Nilagang baka. Yan Medyo po. ano pala to? Controversial. Oo, naku. Ano bang naku. issue? Controversial. Oo nga, issue pala to, Father Roy. Issue. Matagal na pala tayo niloloko ng mga magulang natin. Kakain tayo ng bulalo. Parang nilagang baka lang pala yun ah. So, ano po yung issue, Miss MM? Ay, ang issue talaga yun. Actually po, wala namang issue. walang issue. Ang pagkakaiba lang po talaga is napakasimpleng ingredients lang po yung ginagamit natin. So, it's only bawang, as usual. Grabe. Kung aswang ka, Father Hans, wala ka na. So, ang katerba Tatakbo ka na. Ang pangtanggal po talaga ng mga aswang po. Ako kaya pala parang ang layo-layo ko sa inyo. Ayaw namin lumapit kay Madam. Tsaka po Ayan. asin, of course. Yun lang talaga. And then, no? And then we have the oil, Oil. pang fry po natin ng bawang later. And then we have the bulalo, of course. Yan, bulalo. Ito ay
sa Batangas, baba, Bulalo. Pag Tagaytay na po, Bulalahay. Bulalo. Miss Marie, Bulaha. tuloy na po Ah, natin ang pagluluto natin. Sige po, Miss Alright, Maria. alright. What do we do para po ihanda ang atin pong Yes. bulalo? Alright. With a twist. Bibigyan ko muna kayo ng tip, pero bubuksan ko na muna yung kalan. tip. Ayan po. Yan. Para po uminit na yung ating tubig, no? Opo. So, ang tip po, every time kasi yung nanay ko, nasa heaven na po siya, pero alam ko po, No, nood sa akin sa TV Maria. Oo, Testimony. totoo po. At siya po ay nagturo. Siya ba naging inspirasyon niyo rin po sa Correct. pagluluto? Yes, siya po yung mahilig sa pagkain din. So, pati yung family ko mahilig sa pagkain. Bago tayo magpatuloy po, taga saan po ang mga Moreno. ang Moreno At yung- ay yung inyo pong Father side. ko Husband. po. Husband. ko Okay. yun, oo. Yung aking magulang po ay galing po sa Pampanga. Oo. kaya pala. Kaya. Tagaluto. At saka, ang aking nanay ay Bicolana. Ay, tagal pa talaga naman. magayon nun. Kaya pala magayon nun. Oo, Magaganda. ang mga magayon taga talaga si Ma'am Bicol. dahil Bicolano. So, yun po yun. So, sa natutunan ko sa nanay ko dati, di ba pag nagluluto tayo ng baka, ang sabi niya, wag munang lagyan ng asin para madaling, Uminit. hindi po, madaling lumambot. Oh, sige, hula-hula rin tayo, Father Roy, ha? Madaling lumambot. Pag may time ang At ang hula-hula. kasama pa, lagi, may tinidor. Hindi ko rin, Okay. Sorry, ma'am. Nauna. Ulitin natin. Okay. Bakit po, Wag mo na lagyan ng asin kasi para madaling. sabi ng nanay po, sabi ng nanay ko, wag daw lagyan ng asin ang baka pag pinapakulo kasi para madaling lumambot. Hindi uminit. Pero Sorry. hindi ako convinced. Bakit? Every time kasi nakakain ako ng nilagang baka, walang lasa yung baka. Pag hindi nilalagyan po ng asin. Hindi Asin. nanonood yung Oo. asin. Ngayon, so, binaligtad ko ang kaalaman Natapon. ng aking nanay. Eh, hindi, ang iba lang ibig Ay, sabihin. sorry, ma'am. Hindi natapon. Ibig, sinuway niya ang nanay niya. Oo, Sorry. ko po ang nanay ko. Sorry, ma'am. Alam mo, parang ending nito, si Bob magkakaroon ng issue sa buhay. Oo, parang ganun. Sorry po, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Magagaling. Binaligtad niyo po. Binaligtad ko. So, ang natutunan ko po, dahil ako ay nag-aral, syempre, pinag-aral ako ng nanay ko. Gusto niya malaman ko yung mga dapat. Kapag pinakulo mo kasi ang tubig at nilagyan mo ng asin, mas mataas ang temperature ng tubig sa pag-boiling. Tama po ba? Tama, Tama ma'am. po. Opo, Scientifically Yan. speaking, tama po Pinag-aralan yun, di ba? namin yan sa ano, Mat, sa mat. Correct. Civica. So, mas madali pong lalambot ang baka. Okay. Now, para po mag-umpisa na tayo, kailangan po nating ilagay na ang mga baka sa loob. Baka. Okay. Ito po yung bulalo. Oo, yung bulalo. So, ilalagay na po natin siya. Pag baboy din, pag binibili sa palengke, may dapat ganitong itsura. Ganun ho ba sa bulalo rin, ma'am? Yung pagpipili ka ng pagbibili Mga ka sa parts? palengke. Oo, syempre. Anong part po ba ito nung sa baka? Ito ba Sa yung legs. Legs. Sa legs po, sa legs. Baka ito. ting mabuto? Mabuto. Oo. Totoo po. Hindi yung yan beef, maboto. baka yan, kuya. Now, lalagyan na po natin ng asin. Alright. Kasi nga, sinuway niya yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, huwag mo lagyan ng asin. Kaya, Oo. lagyan natin ng asin. Grabe. Correct. Ma'am, nararamdaman ko ano yung rebelde dito si ma'am sa kanya. Hindi. Joke lang, Okay, joke lang. kasi gusto kong mag-enjoy yung mga taong kakain. Yeah. Kapag, Alright. Okay. Okay. Now, sa paglalaga, or lagi tayo sa pagluluto, dapat tamang timpla lang, di ba? Opo. Pero ito po, mas maalat dapat ng konti. Mm-hmm. Kasi po, kailangan manuot sa baka yung lasa ng alat. Kaya po Sabi niyo nilalagyan. kanina, pag wala pong asin, medyo wala sa lasa. Ano? Wala po siya talaga lasa. Pero pag nilagyan nyo na ng asin, kailangan naman, pag nagluto kayo, medyo maalat ng konti yung tubig. Opo. Alright? Para po magkaroon ng lasa. So, maglalagay na po tayo ng rock salt. Usually po, rock salt yung nilalagay namin. Naku, edi Father Roy, mabato ito dahil rock salt rock pala salt yan. ginagamit Yan, nito. yan. Tama po yun. Okay. So, Healthy ang rock salt. Correct. Healthy. Sa pagluluto po ng bulalo, nakikita nyo dalawa yung Oo nga, bawang ma'am. natin. Kalahati po kasi dito, i-roast natin siya sa oil. Kalahati po, kailangan fresh. Fresh. Pero hindi po natin ilalagay agad lahat. So, meron po muna tayong part na ilalagay. So, half of this will be inside. And then, we try to cover everything. Oh, i-cover na. Later, after mga 15 minutes, Opo. we have to open it up again. Ilalagay naman natin yung roasted naman na bawang. Yan. Alam mo sa pagsasalita ni ma'am, parang teacher talaga. Teacher, Ngayon po oh. ba, ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan talaga? Teacher ba kayo, ma'am? Miss Marie.
dati po I teach cooking class. Kaya. And- Kaya. Oo! Ako'y laki ng- na-convince ang laki eh. ng- Convince ako. Nagulat ako sa'yo. At ngayon, ma'am, Pero ngayon, I am working sa Caritas et Labora as a marketing manager. mabuhay ang mga kapatid nating labora, mga kalabora. Kalabora. Mabuhay, mabuhay. Mga kalabora. Opo, paano po kayo nag-start ngayon na sa simbahan na ito, naglilingkod kayo sa simbahan. Paano po kayo nag-start sa Caritas et Labora? I think it was a calling. Sindihan ko Sige, muna. ma'am. Sige po. Alright. So it Calling. was a calling. Kasi I got into some soul searching during that time. Wow. Tapos yung Labora, si Miss Marla, which is our CEO doon, nanalo lang siya ng prize and I have to deliver the prize to her. At the Okay. same time, naghahanap pala siya ng marketing manager. Ah. And I was also looking for a job wherein magkakaroon ako ng purpose. Ayoko kasi I've been in the corporate world. I've been doing a lot of things in the corporate world. I'm used to it, but yet I don't have a purpose. I needed to have a heart in some way. And bulalo also. And also bulalo, syempre. Heart and bulalo. Mahilig ako kasing magpakain. Okay, Service talaga, ng service. service Yes, talaga. yes. So, nalaman niya na kakikwento, kakachika. Sabi niya, ba't hindi na lang ikaw mag-marketing manager? So, sabi niya, pwede mong pag-isipan. Pinag-isipan ko. I prayed, and then, sabi ni God, sige. Game. So, sabi ko, game. Sabi ko, ganon, walang problema. Eh, So alam niyo na it's really a church organization po ito. Yes, yes. Alam niyo, wow. And it's also something that will help other people get jobs. Yeah. Di ba? I like Parang may helping. purpose talaga. Ano? You really... Parang yun nga ang gusto niya. niya kasi yung mag-serve talaga. Correct. Kaya, bago natin pagpatuloy yung kwentuhan niya, saka ano bang susunod na gagawin po natin, ma'am? Magbe-break i-roast. tayo, Yung bawang po. Ayan, bago natin i-roast ang bawang, tayo magbe-break sandali at pag-usapan pa natin ano ba ang naging trabaho ni ma'am sa Caritas et Labora. Yes. Magbabalik pa rin po ang testimony kasama si Miss Marie at ang kanyang bulalo. Bulalo. Diyan lang kayo mga kalabora. Kalabora. At tayo po ay nagbabalik kasama pa rin si Miss Marie ng Caritas et Labora. MM? Miss Yes. MM, at ang ating nilulutong bulalo with a twist. Yeah. Ano na po ating next step, Miss Marie? Ang next step, actually makikita niyo po buo-buo yung bawang. So usually po, pwede niyo namang i-mince. Wala namang problema. But then for me kasi, it's mas madali para sa atin yung buo-buo na lang kasi i-roast din naman. So let's put it already in the oil. Ilang kilo kaya pong bawang po ito, Dami, no? Miss Marie? Ay, Parang oo. maraming kilong bawang ito Actually talaga yung bawang yung bubuhay sa lasa ng bulalo. So hindi siya Hindi magiging tinipid. Bali, salt and garlic lang talaga halos ang nakita ko dito Sabi eh. ng iba, hindi tinipid pero tinamad. Hindi na dinipid. Kaya i-mince. Kaya Ay, i-mince. oo, tama po Di yun. ba? Hindi Hindi tinipid. kasi hindi ko alam tinamad. pero there are people who likes to eat bawang on the side talaga. So isa na ako doon. Sabi yan, yung, So, yung prino, pamanit. Yun ang No? mas- Yan, masarap dyan. So medyo mag-ingat lang po kasi yung bawang madali siyang masunog. So you have to be attentive on it. maliit lang po yung Pag Apoy. medyo nagbabrown na siya, you can take it off the kalan. Kailangan tanggalin nyo na siya, tapos hayaan nyo na siyang mag-cook mag-isa. Ito Then yung you mga set aside. Pagkain hindi ka may guilty na maraming cholesterol kasi maraming bawang eh. Parang kahit Oo, paano. sa mga high blood, Yan. kumakain ka na ng bulalo, pero may pampababa Oo, na. di ba? Blood Hindi ka may Ito guilty. yung twist. Yeah. Wow. Ito pala yung twist, Miss Enjoy Marie, ka ah. kumain yan. Hindi ka Pleasure ma-high and yet blood. cure. Yan. Pleasure and yet cure. Maganda yun, ha? Kanina, Father Hans, bago tayo nag-break, bago tayo magsimula pong Roast. mag-roast ng ating pong garlic, na ating simulan kayo na yung kwentuhan tungkol sa naging desire for purpose. Wow. Finding purpose Caritas ni Miss et Marie. Labora. No? So, siguro po sa mga di nakaalam, ano po ba ang ginagawa ng Caritas et Labora? Well, ang Caritas et Labora po ay nagbibigay ng mga manpower para sa mga establishmento like schools, hospitals, construction, group of condominiums, and some other churches. Yan po yung mga nagiging clients namin pagdating sa manpower. But then again,
sa pagdating ko, sabi nga ni God, may purpose ka dyan. Hindi ka pwedeng yan lang. Okay. So, I created different services or added services. Yeah. Kasi po, kailangan ko pong tulungan yung mga taong hindi po kayang magbayad ng kanilang mga pang-medical, yung mga requirements po. So, actually, Caritas at Labora already has the general cleaning. Pero hindi siya napupush lagi. Ginawa ko siyang tool para yung mga nag-a-apply, iti-training namin, and then saka namin sila babayaran kapag nagkaroon ako ng project. So, nagkaroon kami ng project sa Santa Clara, I got 10 katao po. Yung mga 10 katao po na yon, wala po silang pangbayad sa mga requirements. So, doon, nagkaroon sila ng sweldo kasi they worked almost 20 days. Doon sa, then nagkaroon sila ng pera. Kaya po sila ngayon nakapag bayad na po sa mga requirements nila, yung mga medical, tsaka po yung kanilang mga NBI. Requirements. Yes, exactly. And then, naka-deploy na po sila ngayon. Regular na po sila na naka-deploy. At sa Father Roy, trabaho. isa ang kaya po sa mga Yes. naseserbisyuhan ng Caritas at Labora. Opo. Talaga. Mabuhay talaga. Yes, Kaya binabati ko yes. lahat ng mga Exactly. labora namin sa Quiapo Church. Kahit sa Radyo Veritas, no? Sa Radyo Veritas. Yes, Radio marami kaming Veritas mga po. staff doon ay sa Labora din sila. Yan. Radio So, Veritas. by the way, ang kagandahan po ng vaccine niyo, Father, di ba ang Labora, parang agency lang siya, labor Oo, agency. Pero ang manpower. totoo po niyan, siya po ay isang, I think, cooperative po ang Cooperative siya. Yan. Cooperative po. And hindi lang po yun ang in-offer namin. Ang in-offer namin ay mayroon kaming pest control, meron na kaming aircon cleaning, meron kaming aircon repair, meron po kaming mga training. Ang tawag po namin ay holistic housekeeping. Yan. Kasi po, pag nag-training kami ng tao, hindi namin sila tinitraining na maglinis lang. Dapat aware sila sa mga peste. Aware sila kung paano maglinis ng filters ng aircon, kung paano magtipid All around. kapag nagbukas ka ng aircon. Kasi pangtulong po yun, malasakit sa kapwa at kumpanya. malasakit sa boss. Parang ganon. And then at the same time, meron po kaming mga products nandito Ayun, po ayan, sa gilid. maganda. Kala ko kung ano Ayan. yun eh. ito po ang Meron po kaming sariling scent. Pero Ito ka ba? ngayon Air po, freshener. air correct. freshener. ang Pero ito po hindi lang sa bulalo. Hindi po ito kasama sa bulalo. Baka po isama ninyo. Ano ang mga nandyan po, ma'am? meron po kaming air freshener, Ito po meron yan. po kaming hand soap, So, Ang meron hand soap kaming ay, ito ba yun? ethyl alcohol, ay hindi po yan yan. kabila, kuya, kabilang ano malaki Ito. rin. Yan. ang hand soap. Ito ang hand soap. Oo. So, yan yung hand soap namin. Yan. And then, meron kaming mga toilet bowl cleaner, meron kaming tile cleaner, meron kaming vinyl wax, at meron kaming mga glass cleaner. Marami pa po actually, marami pa siyang Ang dami product. natutulungan. Ito ay level up, no? Oo. From Opo. being lang po, serbisyo lang po ng mga tao, no? Correct. Kung hindi, mismo po yung, Produkto na rin, ah. yes, yung Kasi ang kumpanya. pangarap po ng Caritas at Labora pagdating ng panahon, kami na po, yung mga taong na natutulungan namin, matutulungan pa namin silang magkaroon ng hanap buhay sa paggawa ng mga produkto. Yan. Pero for now, nag-uumpisa muna kami sa mga produktong nandyan sa display. Yes. Makikita mo talaga, Father Roy, parang nandun na si Ma'am Marisa kayong love niya sa Caritas at Labora. Pero before po dito sa Caritas at Labora, ano po mga naging previous job ho Job ninyo? ko. Bago kayo nakita ni Miss Sa simbahan. dun sa sino yan? Oo, si Okay. Madam Marla. Si Ma'am Marla. Oo. Well, nag-umpisa po ako dati, nakatira kami sa Baler. Apo. Sa Baler. opo. Yes. Sa Baler. Wow, the surfing Correct. Dahil province ng Dahil Philippines. maliit pa lang, ganyan pa lang po ako. Tapos lumaki ako ng ganito. Diyos ko, ma'am. Kahit naman ni Kung Madam. ganyan kayo, paano pa kami maliit, ma'am? So, sige, ma'am. ayun po, mahilig na ako magluto. Mhm. So, pagdating ko sa Baler, nalaman nila na talagang hilig ko magluto. Nag-aral ako sa TESDA. Mhm. Mhm. Mabilis akong pumasa kasi kaya kong gawin lahat eh. Tapos, nag-aral ako ng trainer assessor. Tapos, nag-umpisa na yung, pwede na pala akong magturo ng pagluluto. Isa sa mga naging favorite ko na story, meron akong tinuruan na magluto na ang pangalan niya ay si Undo. Si Undo. Undo ay isang dumagat. Ang Okay. IP. Siya po ay nagtatrabaho noon sa biyanan ko bilang boy. Pero siya yung nagkaroon ng hilig sa pagluluto. Siya yung lumapit sa akin na, ate, hindi ako marunong magsulat. Hindi ako marunong bumasa. Tinatawanan nila ako. Pero gusto ko pong matutong magluto. Sabi ko, Undo, akong bahala sa'yo. Tuturuan kita. Tapos, pag namana mo na lahat ng alam ko, ituturo ko sa'yo, wala akong itatago. Tuturo ko sa'yo. Libre. Wow. Libre po yun. Libre po yun.
ngayon po, I'm proud to say, si Undo po ang chief cook Wow. ng catering namin sa Baler. Chef Ganon Undo. siya. Shout Si Chef out, Undo. Hanapin kita pag sa Abalar ako. Talaga naman. Correct. So nakikita niyo po yung bawang dito, medyo nagro-roast. Nagba-brown na po siya. Nagba-brown na po siya. Pwede na po natin siyang patayin kasi maluluto pa siya ulit. Okay? Pag medyo nag-brown na siya, medyo mga 1/4 nito, ilalagay po natin ulit dito. Kahit hindi pa po siya nag-whistle. So ilalagay po natin siya dito. Kasama po nung fresh. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi po yun na mas perfect sa kanya yung pinagsamang fresh na bawang at saka roasted na bawang. Subok na talaga, ma'am. Subok na. Subok Tested. na po. Subok na. Kayo lang po nag-try niya Naka-discover. Naka-discover? Dati po kasi meron akong restaurant. Ang nagiging problema po, ang gusto nilang nagluluto, ako lagi. Ayaw nila yung mga cook ko. So, madaling araw, 2:00, gigisingin ako, ma'am, ikaw po yung magluto. Bakit po? Ano siya? 24 hours. Talaga. May iba siyang 24 paraan na how she does Yun things kasi. na alam na alam ng Yung mga timpla. kliyente niyo. Yung timpla po, yun po yung medyo, pag nagluto ako kasi, nandun yung puso ng nanay. Oh. Kailangan masarap yung ibibigay ko sa mga anak ko. Kailangan masarap yung ibibigay, hindi yung tinipid. Oo. Yan. Yung puso, tapos yung bulalo nandun pareho. Dapat yan. Para Correct. makapag-ano ka ng masarap na pagkain. Ayan po. Doon na po po. yun. Bali basically, nagka-restaurant po kayo. Nagka-restaurant tapos may- ako, tapos nagturo akong pagluluto. Napunta ako sa corporate, pumunta ako ng Manila, nagkaroon ako ng trabaho as operations manager. Parang manager din po nung pinaka-company na international. Andun din ako. And then, marami pa nagbenta ako ng planta ng oxygen at nitrogen. Wow! Grabe, ang dami So, yung na, diverse Working industries. mom talaga. Diverse industries is because I love learning. Yan maganda. So, parang kung anong prestigious look pagdating sa hotels, gumagapang naman ako sa ceiling kasi Literal. Literal, Siya ba kasi- yung Spider-Woman? Grabe! kasi oo. po puro machines naman po yung inaano namin, yung chine-check namin. And then after napunta sa courier, sa charter ng eroplano, and then yan, napunta na Grabe, ako. dami niyo pala mga work experience. Yes. Kasi nga, Miss learning Marie. is her passion. Yeah. Po, ang sarap po kasi nang may natututunan ka. Na Yung bago. akala mo noon, parang mamaliting ka ng tao kasi hindi naman yan ang linya mo eh. Alam ko noon, magluto lang eh. Pero nalaman ko pala na kapag pinag-aralan mo and you put your heart into it, Saka Father Roy, sa tangkad ni ma'am, ang hirap maliitin ni ma'am. Oo, talaga, Mahiya ka napakahirap. maliitin mo sa tangkad na literal eh, no? Ay, nagwi-whistle na. Ayan na, ayan Ano na. ba ibig Whistle na sabihin siya, diba? yan? So nagwi-whistle na siya, so okay lang naman. Maya-mayang konti, papatanggal din muna natin yung whistle kasi Hanggang sa ita-transfer bumukas sa natin. kakusa. Okay. So, idadagdag naman natin ngayon yung bawang na roasted na. Alright? So, para po mag-ingat po sa pressure cooker Yun kasi nga, po ma'am, lumilipad po yung Ma'am, mauna na po kami, ma'am. Ma'am, sige po. Kaya niyo na po yan, ma'am. Kaya ko na po ito. Yan, grabe. Hindi, pag nagwi-whistle, ba anong ibig sabihin po nun, ma'am? May pressure na po sa loob. Sa loob. Pinapalambot na po niya yung karne nag-umpisa. Pero dahil nga po, hindi ako kontento na siya ay walang bawang na roasted, kailangan ko po siyang i-add. Buksan. Apo. So, kailangan mong ilabas mo na yung pressure para Yes. mabuksan mo siya Exactly safely. Wow. Medyo marami po kasi yung bulalo natin at saka yung tubig natin, that's why. Yeah. Later po, di ba medyo maalat yung tubig? no? Apo. Bababa po kasi yung tubig, manunuot sa laman. Sa laman. And then right after, we will just add additional water, para maging tama na yung timpla. Grabe, no? Alam mo, gawin Maganda lang yung mga bulalong knowledge ito, talaga, ah. eh, no? Knowledge talaga. Simple, pero may proseso lang pagdaan. Yes. Siguro, Father Hans, habang ating pinapalabas yung pressure ng bulalo, tayo muna mag-break saglit, no? Para po mamaya, pag ating pagbalik, ating makikita na lalagay na po yung ating garlic, yung roasted garlic at fresh garlic. Wala nang pressure. No more pressure. Mag-break po muna tayo. Babalik po kami. Yes. Under pressure. So pagkatanggal po ng pressure, Napakanta na. Kayo na po, no? Bago tayo nag-break, ito po ay pinasingaw ng uso ni Miss Marie yung Yeah. lahat po ng pressure sa loob, no? Para po
Ito po ay malagyan, mabuksan po at malagyan Lalagyan na. Lalagyan na po ng bawang na Roasted. Roasted. Kapag po Garlic. nahihirapan kayo magpatanggal ng pressure, pwede nyo pong dalhin yung pressure cooker under running water. Para it's gonna be Mas much mabilis. So easier. paano po yun, habang hahabulin niyo yung running water? Ay, talaga naman. Medyo. Basta- Nakaka-pressure yung ganun talaga, ma'am. Correct. Ano? So, ilalagay na po natin yung Yan. some of the roasted. So hindi, not everything Ay, hindi po. lahat. Not everything po. Okay. Kasi meron pa po tayong sa susunod na kabanata. Kasi ipe-fresh, ano po? So isa pa ulit na, Isang salang pa po, hindi pa po siya. grabe. Talagang mauno talaga yung alat Oo. at saka yung garlic niya, no? Apo. Ayan. Another. So, open ulit. Siguraduhin po na nakapatay ang kalan bago niyo po buksan. Kasi Ang, tatalsik ang takip. ay, tama yun. Oh, yun na, mahalaga yun. Parang dami mga tips. Ano pa Kasi mga nga, tips mo teacher. na pwede bang ibigay sa amin, no? Sa mga nagluluto po, no? Oh, yeah. Kanina, during the break, may mga Oo. side tips pa si ma'am, eh. Oo. Eto na. So, kung makikita niyo po, ang laging kagawian natin is naglalagay po tayo ng asin sa piniritong manok bago iprito. Isda. Oo. Lalagay natin sa plate, Aha. lalagyan yung manok o isda o kung pork chop, lalagay po Yan. natin ng asin. Yan. Tapos makikita niyo yung plate niyo, nagtutubig na. Oho. Anong nangyayari po kasi nun, yung asin, tinatanggalan niya yung juice, tinatanggalan niya ng juice yung karne. So, magiging pag niluto nyo na po siya, dry na siya. So, mas juicy po yung karne kapag, kung kailan nyo lang po siya talaga isasalang, saka Hindi nyo siya nilalagay. lagyan Pag ng isasalang mo na. asin. So, yun po yun. Pero yung So, lasa po ba, hindi maapektuhan noon? no, hindi po. Mas Kasi, masarap nga daw pag ano pa rin eh, mas masarap yung lasa kasi juicy yung nilagyan mo ng asin kung kailan mo lang siya Yes. isasalang. Kesa yung binabad mo siya, nakalimutan mo na bukas, ano na lang yun. Tuyo na siya talaga. Alam mo talaga- Na-dehydrate na ng asin. Na-dehydrate. Kasi nga, si Ma'am, may parang kung babalik natin sinabi niya kanina, yung pinanggalingan niya talaga na, well, Kapampangan. with modest siya, Bicolano, sa Bicolana, at Kapampangan, no? Na yung mga magluluto talaga, no? Talagang magluluto Correct. talaga. Mga pinanggalingan reyna ng niya. kusina. Oo, doon talaga Yan. sa both parents talaga ay nag... Both parents, ang Kapampangan, you know naman, kapag nagluto yan, magpapatay ng dalawang buong baboy, tapos luluto, hanggang sa kuko na iluluto. Yeah. Lahat. Walang sayang. So, ang isang Grabe. mama ay from... Bicol, Bicol. Sila ang po yung tatay ko ay Pampanga. Oh. Pero ang nanay ko naman, syempre, pagdating lahat ng klase ng gata, Syempre. daing, sinantol, Bicol. lahat na yata. Basta't ako rin mahilig sa gata tsaka maanghang. Ay, kung meron pong isang lutong Bicol, ano po yung expertise po ninyo na Okay, favorite po ninyo. favorite o niluluto? Ano po, Bicol Express. Ayun. Yan. Kung ilang kilo yung baboy, yun din yung Kilo kilo na ng sili. sili. Grabe. Ayan po yung nilagyan ng baboy na gulay na sili. Yan. Ganun Yun siya. ang authentic kasi, di ba? Pero totoo po yun. Pagdating talaga, maraming nagsasabi na kapag nagluluto yung isang tao, malalaman mo kung anong mood niya. Kasi kapag hindi siya inspired, pangit yung lasa. Pag ganun, pangit yung lasa mo. Nakatulog kayo ma'am sa kay Father Roy. Father Hans, meron tong kutsilyong malaki-laki to. Ay, sa ano naman? Sa Kapampangan. Kapampangan, yes. Sa Kapampangan Sa other delicacy. side. Ano naman ang inyong the paborito? na Actually kasi sir, sa totoo lang, wala akong specialty. I always make the food special for the one requesting. Special. Special ba? Special. For the one requesting. Diba, for the one Special, Pero yes. sa mga, kayo po natutunan sa mga parents nyo yan, sa mga anak nyo ba, ilan po ba ang anak ni Miss Marie? I have 3 kids po. 3 kids. I have 3 kids. So yung panganay ko, nagtatrabaho, nagbi-business together with his dad. Yung pangalawa ko naman is doktor na. Wow! Nag-intern po siya sa Makati Med. May Yung doktor na si aking Madam. bunso is graduating as pharmacist. Aspiring to be a doctor too, pero pinipigilan namin mag-pharmacy ka na lang sa Canada. Parang gano'n. Bakit parang nasa medicine lahat po, ano? Kailangan po kasi yung line nila is business side din. Ah, Kasi okay. nag-graduate yung doktor ko ng medtech din. So napumasa siya ng medtech and board passer na rin siya. Magbo-board na lang po siya, I think end of the year.
Sa Ngayong medicine. taon na to, sa medicine. Opo. Pero kayo po ay nasa medicine din ba nung nag-aral ho kayo? Pangarap ko pong maging Pangarap doktor. talaga. Ano po ang inyong naging Naku, kinuha na kurso. ninyo? HRM po. Tagapakain ng doktor. Ayun. Pag napagod na po sila, papakainin ko. Oo, kasi. grabe. Sanay na sanay po yung mga anak ko Serbisyo ng Oh, talaga. may kinalaman actually. Well, una-una, yung inyo pong sa labora, no? It Oo, helps a lot. serbisyo. Alam niyo how it, kaya nga napasok yung mga air conditioning unit dyan, no? Correct. Pero apart from that, kayo po ay talagang sa linya po na ng mga paglilingkod serbisyo nga, at saka pagluluto. Ang HRM ay meron pong cooking o culinary side po yan, di po ba? Opo. Always naman, always naman. So, you always have to have a passion for something. Just before you can create something special. Sumisipol na naman siya, Father Hans. Oo nga. Ganun Ayan, lang po Miss M. talaga siya. So, pasisipulin po natin siya ng Tuloy-tuloy mga 15 lang. minutes. Then after, ilalagay na po natin yung natirang bawang at saka po yung natirang, yung roasted na bawang. So, yung natirang fresh at saka yung ano. So, 15 minutes. Si ma'am ay nag-aral ng HRM sa... Dominican College po in San Juan. Wow. okay. Wow. Dominicano pala yung kanyang Dominicano. ano. And then, Mga after GC. po nyo gumraduate, may ano pa ba? Parang further studies and... Nag-TESDA po ako. Actually, sa TESDA, it's really a big help. Kasi, pag ikaw nagkaroon ng vocational certificate, pwede ka nang lumabas ng bansa eh. So, yun, ang Caritas et Labora, nakikipag-partner din sa TESDA. And also PESO office. Pero meron kayong mga connections, no? And how you know how it goes, no? Siguro, Totoo po. it helps a lot. It helps a lot. Ang sarap po ng pakiramdam na nakikita nyo yung mga tao na dati walang trabaho. Oo. Lalapit sa inyo na, ma'am, salamat po. Meron na akong trabaho. Wow. Meron na po akong pangkain sa mga anak Pang-provide ko. sa family. Teka, ma'am, teka po. Oo nga. Ingay mo. Sorry po, maiwi ko talaga siya. Paano ba yan? Ganyan po talaga. Kinakabahan ako, pabigla lumipad ito. Hindi naman po, hindi naman. Pero ma'am, yung nung kayo galing sa corporate world, napunta kayo sa Caritas et Labora na paglilingkod sa simbahan, ano pong pagbabago or adjustment ang nangyari? Yan. Actually, madami. Ang problema, sila yung nag-adjust yata sa akin. Kasi fast-paced ako eh. I mean, ang ginawa ko kasi, talagang nilagyan ng produkto ang Caritas at Bagong Labora. program. Binubuo ko pa siya. This year, ang training namin sa housekeeping, tuturuan din namin sila ng landscaping. Wow. Kasi nga, hindi sila pwedeng maging housekeeper Overall. lang. Oo. Kailangan magle-level up. Lagi yun ang pangarap ko sa kapwa ko. Lagi Saan yan? silang level up. Ang tawag dyan ay value added. Yan ang edge mo sa mga kakompetensya mo. Meron kang additional, meron pa akong bonus sa inyo. Sasabihin niya, Bukod sa- Parang sasabihin sa amo, ma'am, wag niyo na po, wag na kayo maghanap ng hardinero, ma'am. Kayang-kaya ko na Ayan, rin. tipo, but Totoo wait, po. there's more. Ma'am, nagluluto rin po ako, ma'am. Oo, yan. Correct. Alam ko po ang St. Mary's. Yesterday po nasa St. Mary's Academy ako. Kasi bumabalik loob sila sa amin sa Caritas at Labora. It's because of the pandemic. Now, I think they wanted all their housekeepers to be trained. Lahat po yata ng schools ng St. Mary's. So gusto nilang ipatrain sa amin kasi nga holistic na yung gawa namin. Yan. pagdating sa- Pero Father Hans, para po sa ating mga manonood, if there's one thing po na unique apart from, sabi nga ay maraming added value, maraming mga skills na bago, ang Caritas at Labora po may merong spiritual formation. Yun. Sabihin po, they are being called para may mga formation po sila at yun po ang kailang espiritualidad ay natugunan. No? Parang that made it more holistic. Yes. Totoo. Totoo. They don't just work, but it's also out of faith, no? May merong meron po. patayang element yan. Yun siguro yung pagkakaiba namin sa ibang cooperative. Kami, we make sure na ang aming mga tao may values, natuturuan sila kung paano po yung tamang faith, tapos po pagmamahal sa kapwa at pagmamahal Yan. sa Yun, industry. tama. Sa trabaho mo, saka syempre yung personalidad na, yung personal faith, life Yan, mo, oo. spiritual life, no? Kasi minsan nakakatakot po sa atin, ano, pag walang personal, trabaho lang. tama. Pag tapos na yung trabaho, baka lang kayo sa buhay ninyo. Parang wala yung pagkikipagkapwa, yung care, no? Wala yung alam mo, yung kapwa, hindi lang basta-basta swelduhan ka, tapos na, no? Tapos na tayo yung deal. Hindi. Kailangan mo siyang alagaan, may kausap, no? And you can even, sabi nga share your faith. Yes. Ayun yung pinaka-importanting bagay doon. Pag ganun po, ma'am, yun, may mga nagsishare. Kasi yung mga labora natin sa simbahan, well, para bang, okay, nandun na tayo sa talagang may misa, pero yung mga nagtatrabaho sa, like, sa company, Construction, mga ganun. di ba? Actually po, right now, meron ho kaming program na
retreat. So ini-invite po namin yung aming mga member workers, mga aming kalabora, attend the retreat. Diba? Meron silang Grabe, may Meron po saka nakita ng ganyan, Father Hans, no? Diba? Isang agency, isang kooperatiba that deploys workers pero mayroong mga formation. Yes. Retreat, family Iba yan, day, iba. mga sports fest, marami po Kasi talaga. ito rin siguro yung hahanapin ng mga employers dito. Yeah. Kasi talaga na yung kanilang mga kukuning tao ay sabihin natin na mas kampante sila dahil dadaan ito sa hindi lang sa mga tanong tungkol sa kanilang profesyon kundi yung kanilang pag-uugali rin, yung Yan. kanilang Bago tayo, mag-break po, Miss Marino, matanong ko lang po, paano ba, halimbawa may mga kumpanya, no? May mga may-ari na kumpanya Yes. na gusto pong mag-get in touch, no? Sa services po ng Mag-avail ng Labora. serbisyo. Paano po ba sila maari pong makontak po ang Labora? yeah. Mag-email lamang po kayo sa marketing@caritas@labora.com. Matatanggap ko po yun lahat. At ang aking numero po ay Hala. Ito po. +63 9999 ay 999-8888-156. 39-48-156. Yan. Take note po yan po ay business lang. Wala akong personal na, ma'am, pwede ba mong ka-sexmate, ma'am? Baka mamaya may love life na po si madam, huwag yun na po siyang guguluhin. Bibigyan namin kayo ng trabaho. Trabaho po ang kanyang ibibigay sa inyo. Bibigyan po namin. Huwag po kayong mag-alala kung wala po kayong formal na education. It's because we train people. Yan. We will help you Skills. get jobs. We will help you create your own skills para po makapagtrabaho po kayo. Para pong si Undo, no? Si Undo lang Yes. na-train pa ni Ito madam. naman. No read, no write, pero ngayon po ay head. Marami pa tayong Chef mga na. undo na magkakaroon pagdating ng panahon dahil sa Yes. serbisyo ni Salamat Ma'am Mariet ng sa Caritas at Tama. Labora. Yan. Nako, Father Roy, sige magbe-break muna tayo, Father Roy. Yan, pahalos maingay na po siya, timid siya, no? Para po yung atin pong next na batch ng mga garlic ay mailagay na po. Mag-break po muna ang testimony. Kasama po si Miss Marie. Huwag kayong aalis. Yes. Alright. So mga kapatid, pagkatapos po ng isang seryosong debriefing, Yeah. natanggal na Session. po ang pressure. Tanggal na yung pressure. Kailangan siyang matanggal. Nawala na ang pressure ng bulalo. Ano pong susunod na gagawin natin, Miss Marie? Ilalagay na po Ayan. natin yung natitirang fresh na Garlic. Ah, bawang. fresh na. Yan. Kanina kasi yung roasted garlic Yes. ang ating nilagay. So, yung po napansin po na meron pong sequence. Kayo na, ay ask si Miss Marie, bakit pa hindi pwedeng isang bagsakan na lang? Half yung din, roasted. half. Yan. Half. Yung question ko, Miss Marie, kayo na bakit hindi pwedeng, Isahan. umpisa pa lang, lahat na ng na. bawang ilagay nyo sa loob para, pero ngayon po, what we did, I think twice, thrice, binuksan po, dinibrief, no? Oh, debriefing. Para wala pa yung pressure. And then, i-pressure po ulit siya. Bakit po kailangan ng bukas-sara siya, Miss Marie? Actually, pagdating sa flavors kasi, we always have to be patient. Yeah. Patience kasi would create more fantastic products right after. Oy, grabe. Ganon. Marketing na Pasensya. marketing talaga si Miss Marie. Marunong ito magbenta. Ano, bibili na po ba kayo? Bili na. Market, So, okay. open na po natin siya. I mean, open na po natin yung fire Fire. again. Yan. And then after, papakuluan po natin siya Yes. until such time na Malambot na talaga maglambot na. Pag malambot na po siya, saka tayo maglalagay ng additional water para po sa tamang timpla na nagugustuhan ninyo kapag umiinom po kayo ng soup. Alam mo, Iyo. Father, kahit napakarami na natin kayo na pa natututunan kay Miss Marie, no? Oo. Ano ba yung marinig nga natin sa kanya ngayon? Yung sa lalim naman ng buhay, no? What are your realizations then? Siguro yung una yung coming from the corporate world, then going to this church service purpose-driven. Purpose-driven Yeah, career yeah. now. Purpose-driven. Ano yung mga realizations and maybe lessons na rin sa buhay? Okay. Siguro, before that, Yes. napansin nyo, very independent na. Yung kwento kayo na, during the break, very independent woman to si Madam, no? So, in all these things na yung pinagdaanan that you became independent, and strong woman, Yeah. what can you share po sa ating mga manonood kaya? Siguro first and foremost, pinakamahirap matutunan ng lahat, acceptance. Once you have acceptance sa heart, everything will be light. Hindi ka magdadala ng mabigat, galit ka dito, galit ka doon. Accept mo lang na yun na yung nangyari. Pangalawa, never stop learning. Yeah. You have to learn and learn and learn because life is all about learning. It's you can do a lot more when you know more, and you can help more people and share your talent and share your knowledge kapag
lagi kang open na matuto. Kahit po sabihin sa'yo na mali ka, okay lang yun. Hindi naman po kailangan na mag-alboroto ka eh. Mali ka, tignan mo din, may mali nga ba ako? So, may mali ako, dapat baguhin natin with whole heart na aayusin natin. It's for the better naman. And then, the patience. You always have to be patient. Sabi ko nga sa inyo, kung marami kayong pasensya, you will always create a product which is the best for everybody else. Yan. So, wag kang mapagod mag-trial and error Kaya, minsan. No? May mga mali-mali, no? acceptance, Yan. no? Ano ba yung mga, para bang una-una kasi Father Roy, acceptance. Yes, Para bang, yes. ano ba yung mga, siguro ma'am, sa buhay ninyo na parang napakarami nyo pong ginawa sa Hinugot buhay niya talaga eh, yung acceptance. Hindi, Saan parang nga ba yung sa karanasan na career, yan? sa kanyang dream, sa family. Kung totoo naman talaga, isa sa mga pinakamahirap Yan. na gawin at tanggapin sa buhay ay ang pagtanggap. Yan. Ano ba yung mga, sa tingin nyo, sa pinakamabigat na pagtanggap na inyong naranasan? Well, siguro sa akin kasi, kids first. Yung anak ko, si Rafael, siya yung inspiration ko. Though, inspiration ko lahat, no? Lahat Yeah, naman, no? But Rafael has, ano kasi, parang cerebral palsy and also 100 fully blown epileptic. But God is so good that hindi po siya nagkakaroon ng attacks. Amen. And he's doing well. He's very good. He's very sweet. I love my son, really. And meron na siyang chikiting. Meron na siyang baby. Wow. Ang pangalan niya ay si Mazakin Oh, Anastasia. kayo po ay lola na, madam? Imagine! Lola na po yan, ha? Lola na. Grabe naman si... Ganawa talaga. I am also a grandma, yes. Wow. And I'm proud of it. How old na po si Apo? She's 4 years old. 4 years old na. And she's so malambing. Parang paglaki niya, marketing din yun. Makapagbenta din marami to. Ako nga, nabobola niya eh. Nabobola niya ako eh. Nabobola niya, Mami, diba sabi mo, bubuksan ka na yung gift ko? Ay, oo nga. So, alam niya talaga. Kung Talaga paano naman. yan. Talaga. May nakikita ng future. Yeah. Marie ang ating bisita, no? Kanyang Correct po, Apo. correct po. Wow. Grabe, napaka-ano ng kanya yung mga learnings nito, which I think marami sa atin we can pick up from Yeah. it, no? Na that's why this how far she was able to get, Yeah. no? Yung mga learnings pong ito. Wow. Ang galing naman ng mga natutunan sa buhay ni Miss May lalim, Marie. Father Oo, Hans. totoo naman Yan. talaga, no? Yung bang acceptance? Acceptance. Ano yung pangalawa? Ano, Ayun na, patience yung pangatlo huli. eh. Oo. Acceptance. Nakalimutan ko yun. Na! Hindi, continuous learning. Sasabihin. Yan. Acceptance, continuous learning. learning, Yeah. At of Father. course, patience. Saka sabi yan, nakalimutan natin. Alam mo, lahat yun parang ma-apply mo sa pagluluto ng ganito, no? Talagang acceptance na kailangan mong tanggapin talaga na may oras na kakailanganin. Yan. At dapat kang matuto at maging pasensyoso. Mag-aantay-antay kayo dito. Amen, no? amen. So ngayon po, no? ano na? Ano po ating gagawin dyan, Miss Marie? Alright. So, ito po, na-pressurize na natin siya. So, most probably, malambot na po yung ating karne. Now, bubuksan na po natin siya. Tatanggalin natin yung pressure muna. Then, after, we have to add na the water. Kasi, kailangan po, yung kanyang lasa ay naayon po sa inyong Panlasa. panglasa na. Panlasa. Oo, parang gano'n. So yung tubig ngayon sa loob para makatulong magpalambot sa kanya. Correct. Ngayon yung tubig na Ito na yung sabaw. Dadagdag Yan, para po sabaw hindi na po siya maalat. Kasi di ba niluto natin Yes, siya medyo asin. maalat. Opo, Oo, opo. medyo maalat. So ngayon po, tatanggalin na natin yung alat sa pagdadagdag ng Tubig. 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 Then, iboboil natin siya. Pag nag-boil na po siya, we're all ready to dig in. Yes! Alright. Ang patience ay lang sinubok. Talaga sinubukan ng pasensya natin ito. Bulalo na ito. Correct. So, ang pinaka-easiest way, actually, pwede nyo po siyang, syempre, Lo. yung pressure, pwede nyo po siyang i-release ng ganito. But for the easiest part, pwede nyo po siyang ilagay sa lababo. Ilagay Usok po na sa ganun, no? tubig. Apo. Yan. At Yan. baka kontrabida doon, mama. So kailangan pwede po siyang Ano ilagay ba yan? sa running water. Habulin mo lang Yes. yung running water. Running Pag water. nabutan mo siya. Para Ayan. po mas madali na siya. And then, isisil niyo po siya ulit. Ayun, oh. Oh. Release the pressure. Mas madali na po siya. Hindi na po matagal. Kamukha kanina medyo matagal natin. Pwede yan. Pwede po. Napalamig ng bigla yung laman sa loob. Oo. Dahil mga tips and tricks sa magluto to si Miss Marie. Nakakatuwa itong kanyang kanyang pag-guest sa atin dito ay hindi lang basta nagluto, nagturo talaga si Miss Marie. Ayan, di ba? Katunayan, in between breaks, sinasabi niya na Oo. sa lugar nila dun sa Baler,
marami siyang natulungan na mga tips and tricks na in cooking. At sana ganun din tayo, no? Kung ano man yung mga kaalaman mo, maging kagaya ni Miss Marina. Yan. Hindi ka, Never be. hindi mo Always check. natago, hino-hoard yung knowledge kung hindi you're willing to share. Ay, oo nga, nawala na yung Ayan na, tubig ayan na. din. Na siya. Malambot na, grabe. Perfect Melts na siya. in your mouth. Correct. Talaga naman. Another tip po, Oh, kapag tama kayo nga. ay tumitikim sa ulam na niluto, huwag niyo pong ibabalik yung kutsarang pinagtikiman. Ay, Kasi oo po, naman, ma'am. ang mangyayari po nun, mapapanis agad yung pagkain. Yun. So, you have to have Nakapanis your talaga pala serving siya. spoon. And then, May check naka-separate. po. Then, Grabe yung laman, Kuya Roy. yung Ang sabaw. lambot. Humihiwalay talaga. Ayan. Masarap po ba, ma'am? So, medyo may konting alat lang. So, hindi natin kailangan lagyan ng maraming water. Kasi, maganda lang yung pagkakatansya Tatabang natin naman ng ang gusto. So, open natin po ulit yung kalan para po mag-boil siya. Then, we just put a bit. Para lang yung alat ay medyo Bawasan ng ma-neutral. konti. Bawasan siya ng Kasi, tatandaan nyo, ang bulalo, ilalagay nyo po sa kanin. Oo So, kailangan nga eh. medyo may lasa. May siya. last. So, pwede nyo po Speaking of kanin, ma'am, tikman. ready na kayo, ma'am. Oo nga, Ito na yung ayun, ating ayun, may kanin. Sir, Ready na tikman yung mo. kanin Father Roy, namin. ito. Tikman Kutsara mo ko na muna to, yung- ah. Ah. Kutsara ko na Tikman to. mo Father muna Hans, baka yung mapanis mo, sabaw. ah. Age. Huwag Hindi, mong papalisin sabi nga ko, ni ah. ma'am, ganito daw, lalagyan dito. Ayan. Wow, ma'am, thank you, ma'am. Sana may kanin na to, ma'am. Ako din. Ayan na rin daw yung share. Wow! Ma'am, isa pa mo. Ay. Hindi ko masyado nilasahan. Dapat yung konti, ma'am. Ma'am, bakit yung baka parang lasang pork? Ay, Oo nga. Thank you, ma'am. tamang-tama na po yung alat niya. Not Okay na, too kasi- salty. Yes. Tama na po siya sa Pangkanin na. Pangkanin Pangsabaw na. to. Yes. Correct. Now, kapag po sinerve natin siya sa mangkok, which is, meron tayo dito. Yeah. Ma'am, mangkok. Oh, sige. Ready ko na yung aking space. Habang sineserve ko po, mag-pray. Oo nga, Father Roy, mag-pray. Baka Yan. makatong. Siyempre, kailangan i-bless habang uminit pa. No? Yes. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless Amen. us, O Lord, and these gifts you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Game, game, game! So, magsasandok na po tayo ng bol. Habang kumukulo po ito, Yes. Father ha? Hans, kailangan mo yan. Yes, yes. Thank you, thank you. Yung iba po, ang gusto nila yung may utak. Ay, may utak, ma'am. May ano? Sa kanya na po yan. Yung may ano sa laman sa loob. loob. Ay, naku. Bone marrow. Bone marrow. Ako yung tatay ko po si Apang. Pang, mamili ka nito. Hello, Yan. grabe. Ako po ay mahilig. So, ang usual po na sausawan is kalamansi na merong Patis. patis at merong sili. Oh, talaga naman. Pero, Lord, Dahil yan po yung depende naman favorite po. na favorite ko talaga. Dahil masarap yung sausaw na may patis na may kalamansi na may sili, huwag tayo magsausaw ngayon. Hindi, sinasuggest lang natin yung pwede oo, naman. pwede, Pwede naman. po. naman. Pero, sabi Ito nga kasi may nila, lasa na. pag itong Thank you, bulalo na niluto ko ngayon, Father Roy. sabaw pa lang. Ulam na! Father Roy. Ano yung Father Hans? May kailangan pa ba? Ay, ngayon po, kailangan po natin Ay, ma'am. siyang lagyan ng Yes, ma'am, bawang please. na roast. Thank Father you. Hans. Oh, ma'am. So yung kanina pong garlic na inyong Tadan! tinost, ay hindi lahat na binuhos doon sa ano. Ay, saan ba yan? Ah, dyan. Tatatan. Ito yung lasang sinasabi. Ayan. Yes. So hindi ka may guilty, no, Father Hans? Kasi meron namang Alam mo, bawang. Para yung pag yung ano, pag Oh, pleasure. Yes, pa Cure. Kuya Roy, pa nag-ano kami yung nagdadala ng mga relief operation, tapos hihinto kami sa mga kainan, no, na may, ganito talaga yun. Ko, ang lambot niya. Ala, grabe yung pagkakalambot niya, ma'am. Mm. Hindi mo na kailangan hiwain. Yay. Tingnan, Father Hans. Ito po ay pwede pong tumagal sa ref ng mga 3 linggo, isang buwan. Kaya po yan. Kasi napipreserve siya ng bawang. And the more po na matagal siya, na nakaano. Pero palagay ko po hindi siya tumatagal kasi sa bahay po namin hindi siya tumatagal. So, Malamang lagi yan, pong lagi. ubos lahat. Kahit dami po yung nakatingin na sa amin, sabaw, ma'am, eh. inuuwi po nila. Sarap. So, kapag din po yung mga mahilig dyan na magkakain sa gabi. Ah, grabe, Ayan po. midnight snacks. Pwede rin po pala, kapag may tira, pwede niyo po siyang gawing bulalo steak. Yung bulalo steak po, lalagyan niyo lang po siya ng cream, cheese, at saka po carrots and patatas. Then, mag-sizzling plate kayo, put in butter, it's bulalo steak. Huling tanong po, ma'am, if ever, apart from steak, gustong lagyan po ng gulay. Ano po ang Ay, oo tip nga ninyo pala. na may mga tao pong gusto ng Gusto ko gulay? may gulay din. As much as possible, for me, huwag pong ilagay yung gulay direct. Isama. Kasi po, unang-una, ang gulay po may sariling lasa. So, mawawala po yung essence na pagiging bulalo niya. Might as well, ilagay yung bulalo. Nai-distract ako talaga. Kasi parang,
So, ilalagay niyo po yung gulay sa side. Tapos, yun po, kung ano yung gusto niyo kainin, yun na lang. Tapos, ingatan niyo po lagi, ang spoilage ng ating pagkain is laging yung gulay na nilalagay natin sa food at the last minute pag pinapakulo. It's because yung ating water is contaminated. So, as much as possible, i-dry up yung gulay, saka ilagay. Pwede naman po na hiwalay lang talaga. Or mineral Grabe. water po ang inyong ipanghugas Panghugas. sa gulay. Grabe. Ma'am- Daming mga tips and tricks sa bulalo. Miss Marie, kami po yung sobra-sobra nagpapasalamat po. Una sa pasensyang binigay niyo po sa amin. Pangalawa po sa Parang acceptance na yung ginawa pagtanggap sa niyo sa amin. imbitasyon. At higit sa lahat Thank sa you. maraming lessons po talaga. Thank you Ang po. dami namin natutunan po sa inyo. Hindi lang po tungkol siyempre sa mga pagluluto, kundi yung inyong mga karanasan sa buhay ho, and how you discover and how you embrace the new plan of God for you and for your life. Ang dasal ho namin ay patuloy pa kayo maging biyaya sa simbahan at sa marami nating kapatid na higit na nangangailangan. Amen. Thank you Muli po, po. Miss Marie, before we end po ang episode, we want to invite po yung ating pong mga manonood. Una-una, Support. paano ba masuportahan po nila ang Caritas at Labora? Yes, ma'am. Kapag nangangailangan po kayo ng manpower po at gusto nyo rin pong makatipid sa company, kami po ay non-VAT as a cooperative. And at the same time po, pabaliktad din po kaming tumutulong. Kung kayo po ay mga taong mga kakilala na nangangailangan naman po ng trabaho, pwede nyo rin po silang papuntahin sa amin para po magkaroon ng trabaho. Tulungan lang naman po yan eh. So yan po ang puso ng Labora. Amen. Wow, amen. Muli po, ang contact details po, ito po. Eto na. Alright. Yan po yung ating contact details. Look for it. Contact niyo po si Madam, Apo. si Miss Marie, para po sa mga interesado po. No? Muli po, Miss Marie, Thank thank you. you very Thank you much sa very masarap From much. na bulalo. Testimony and TV Maria. Maraming Yeah. Thank you salamat. po. Magbabalik pa rin po ang testimony at tutuloy po namin bago mabuo ang sebo nito. Kami kakain muna ng masarap na bulalo with a twist. Thank you, Miss Marie. Thank you po. Wow. Thank you. Aba, Grabe. talaga naman, Alright. Thank you, Sarap ma'am. ng yung bawang eh. Thank you, Miss Marie. Thank you po. Isa namang masarap, Father Hans, na ulam ang ating Yes. tikman ngayon pong episode date. At ang nakakatuwa pa, hindi nakaka-guilty, no? Kasi merong, Kasi nga daw merong may cure. garlic. Sabi nga daw, pressure with cure. Yan. Kahit gano'n karami kumain, bale, may bawang naman. Hindi naman siguro angat ang aking... Sige, kumbinsin mo yung sarili mo. Pero more than Of course. the good food, no, na natin Yeah. natikman po ngayong episode na ito, siguro, ang aking takeaway, Father Yes. Hans, dito po kay Miss Marie. Although, she shared po yung 3 na importanteng points para po sa kanya. I'd like to take on yung isa po na yung acceptance. Sabi niya, alam niyo, pag yung acceptance, if you're able to, to have it, maraming bagay po sa atin pong buhay, medyo umaayos naman talaga. No? Kaya yun po yung kung bigyan dagdagan at diinan na acceptance, it goes always with the thought na God is the one in control. Kaya when you accept whatever happens to you, hinayaan ng Diyos na mangyari, pinayagan ng Diyos mangyari, sometimes it's difficult, but at the moment in your heart, you have learned to accept God, kayo na po ang bahala, may your will be done, and then you say, God is control, Yeah. the God who loves you. All will be all right. Amen. Pero ako dudugtong ako naman yung pabangon ko sa akin doon sa sinabi mo na nandun tayo sa pagtitiwala sa Diyos, God will be in control. Pero maganda yung ginagawa ng Caritas at Labora na binibigyan nila o ipinamumukha, ipinaaalala ulit nila sa mga kapatid natin na akala nila hindi sila nakapagtapos, no? Kulang sila sa kaalaman, sila ay miyembro ng mga taong tinatawag na mahihirap. Pero ang ginagawa ng Caritas at Labora ay pinapaalala sa kanila na meron pa silang kaya. Yes. Hindi lang sa kung ano ang wala sila at kulang sa kanila, kundi ano yung meron at kaya pa nila. Kaya nga ito yung biyaya, ang mga ganitong klase ng programa ng simbahan. And I think para rin ito sa lahat ng tao, no? Hindi lang sa simbahan, tayong lahat na sana tignan natin ang bawat isa bilang mga taong may pag-asa pa. Yes. Bilang mga tao na may maibubuga pa, ika nga sabi nila. No? Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ganitong mga programa ng simbahan. At ito'y mahalagang paalala sa atin. Siguro kahit sa loob ng bahay, sa ating organisasyon, sa ating pagsasama, sa grupo natin, tignan natin ang bawat isa
bilang mga taong hindi lang, sabi ko nga nagkamali, pero hindi ka naman masama talaga. Nagkamali ka lang, siguro may kulang lang sa'yo, pero hindi ka pa tapos. Yeah. May magagawa ka pa, sabi mo, pero lagyan nyo ng paggawa. No? Ito yung pinapaalala ng simbahan, ng Caritas et Labora na, okay, maawain ng Diyos. May grasya na ibibigay ang Diyos. No? God will be in control if you will also cooperate and Yeah, and participate in the participate. will and plan of God. Yan, ang tawag dyan, Father Hans, it's actually when we are reclaiming yung dignity ng pagiging Yan. tao because God became man. Pinag-aralan natin yan. Amen. The dignity of labor. Amen. Amen! Ayan. Kaya, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Ladala ang inspirasyon at saya, lalong-lalo na pag-asa, kaya buhay ang ating pamilya. Hanggang sa susunod na salo-salo natin dito sa kusina ng Testimony. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Mabuhay kayo. Ayan. Kuya Roy, Oo. kailangan natin makiisa sa mga manggagawang Pilipino. Mabuhay sila. Kailangan Matuto ka pakilala marunong din tayo hindi ka magtrabaho, puro Father sa Hans. utos lang. Importante yung katrabaho Yes. tayo. Mabuhay tayo. Mabuhay ka, Father Hans.